Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi siya mastermind kundi isang biktima. Yan ang giit ni Alice Guo, sabay sabing handa niyang ituro ang anyay most guilty kaugnay ng mga iligal na pogo. At nang pagbigyan sa hiling niyang executive session, sinabi ng isang senador na may napala sila rito. Humarap din ang umunoy karelasyon niyang si Suwal Mayor Dong Kalugay na nausisa sa pagdami ng ari-arian at dumagda sa waiver para buksan ang kanyang bank account. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Viking, alam mo, ngayong araw po na ito ay naghahanda na yung komite ng Senado para tapusin ang kanilang mga pagdinig kaugnay nga sa Pogo. Katunayan, sa susunod daw na pagdinig ay maring yun na ang pinakahuli. Pero sa pagdinig ngayong araw, sinabi po ni dismissed Mayor Alice Guo na hindi siya mastermind kundi isang biktima. Ikaw ba ay mastermind o willing ka magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Yan ang sinabi ni dismissed Banban Mayor Alice Guo sa pagdinig kanina ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. PON, no, ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Kanina muling naungkat ang hiling niyang executive session para masagot niya ang mga tanong ng mga senador kung sino ang tumulong sa kanyang makalabas ng bansa. Nababahala raw kasi siya sa kanyang kaligtasan kaya hindi lantarang nakapagbanggit ng pangalan. Dumating pa sa puntong pinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanya na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activity sa bansa. Naisip ng ilang senador na ito na ang tamang panahon para sa hiling na executive session ni Guo. Pero sabi ni Guo, hindi niya kasama ang kanyang lead counsel. Gusto ko po sana kasama po yung counsel ko po, yung lead counsel ko po sana. So sa next and possibly next last hearing na lang natin. Kaya kinumbinsi siya ng mga senador. Total, daroon naman daw ang iba niyang mga abogado. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traidor. Kung ano pag-usapan doon sa loob, sa amin lang yan. Pumayag na rin si Guo kaya natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may session pa ang mga senador. Sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman daw sa maikling pag-uusap. Itutuloy raw ang executive meeting sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Guo ang mga pangyayari. Dumalo rin sa pagdinig si Cassandra Leong na sumagot sa mga tanong tungkol sa kaugnayan niya sa Pogo operation sa Porac. Partikular ang kaugnayan niya kay Duan Ren Wu na sinasabing isa sa mga namumuno sa iligal na operasyon ng Pogo. Naging emosyonal si Ong na ikwento kung paano niya nakilala si Wu. Sino nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko. Duan Ren? Si mother mo ang nagpakilala? Yes, nung buhay Anong pa po relasyon yung ni Duan Ren at your mother? Sabi nila, best friend daw po. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Pag-aalis po ng mom ko, yun, yung pagdating na po, kakaalis lang. If I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra?
Noong time na yun, kakawala lang ng mom ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay mom ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. At siya ang nagpasok Mr. sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Tinanong naman ni Senador Jingo Estrada si Suwal Mayor Dong Kalugay tungkol sa umuling relasyon nila ni Go. At pinagpaliwanag tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort sa Suwal na sinasabing pag-aari ni Kalugay at posible umanong dito nagtago si Go at kalaunan ay tumakas. Dating pulis si Kalugay na may ranggong PO1. Punto ni Senador Jingo Estrada, tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin nito na meron siya mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Sa huli, pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Sa iba pa, then Attorney Edgar Alan Reyes. Vicky, kanina ay nung pumasok nga sa executive session itong si Alice Go at ang mga senador, nakita natin nung papasok nila ay nagmamadali na yung mga senador at seryoso yung kanilang mukha dahil nga hinahabol na rin talaga nila yung session na gagawin ngayong araw, kaya kailangan silang dumalo doon at kaya ilang minuto lang talaga yung itinagal nila sa loob ng isang kwarto na nakasara ang pinto. Vicky? Sandra, medyo bitin yung detalye sa executive session dahil syempre confidential. Pero ano yung mood kanina ng mga senador o ni Go pagkatapos nito kung may chance kang nakita sila kanina? Vicky, paglabas nila nung kwarto ay agad-agad silang pumanta na doon sa mismong sesyon dahil nga hinahabol nila ito. Mga seryoso lang yung mukha nila at handa na doon sa susunod nilang gagawin, which is to participate sa session kanina. Pero ang na-witness natin nung nagsalita si Alice Go na handa siya na mag-reveal ng ilang detalye gaya nung sinasabi niya nga mastermind, ay nakita rin natin na nag-react yung mga senador at parang sila ay excited o interesado sa maaring sabihin nitong si Alice Go. At katunayan, after nung hearing, Vicky, meron pang eksena dyan na ipakita natin kanina na parang kinukumbinsi siya o medyo pinipilit ng mga senador na mag-proceed na sila sa executive session. Vicky? Sandra, may idea na ba kayo kung kailan eksakto mangyayari yung part 2 ng executive session at kung anong topic o gusto pang mapala rito ng mga senador? Yes, Vicky, ang sinabi sa atin kanina at yun din ang paulit-ulit doon sa pagtatapos ng pagdinig kanina ay pagpapatuloy doon sa susunod nila na hearing. Siyempre, ang ilang senador, sinabi na rin nila in the past na parang hindi sila ganong umaasa na may sasabihin pa talaga na mabigat itong si Alice Go dahil nga ang nasa-sense nila sa kanya nitong mga nagdaang hearing ay parang pinoprotektahan din niya yung mga tao na masasabing maaring mas mataas sa kanya. Pero ganun pa man, kanina nga nung nagsalita siya ng ganun, ay nakita natin yung kasabikan ng mga senador na marinig din. Baka naman nga kung executive session ay magsalita itong si Go kahit paano kanya nalalaman kaugnay sa Pogo operations at yung mga personalidad na nasa likod nito. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Dahil tila hindi na raw interesado sa trabaho ng kanyang opisina, pwedeng hingi ng ilang mambabatas ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng patuloy na hindi pagsipot ng Vice Presidente sa pagdinig ng Kamara sa budget ng OVP. Nakatutok si Maki Pulido. Honorable House Leaders. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mula sa mga bagito ng Kamara, lumabas ang panawagang Sara resign. Kasunod yan ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng plenaryo sa budget ng Office of the Vice President. Kahapon dapat isasalang sa plenaryo ang OVP budget pero hindi na dumalo ang Vice Presidente na nagpasabing ipinapaubaya na niya sa mga mambabatas ang kahihinatnan ng budget ng OVP.
Ayon sa mga kongresista, ito ang unang beses na hindi sumipot ang head of agency o authorized representative sa budget deliberation. Hindi raw sapat ang ipinadala ng bise na sulat ng OVP dahil kailangan may sumagot sa mga itatanong ng mga kongresista tungkol sa budget. Bagamat may pinadalang kinatawan ng OVP, hindi raw sila otorisadong magsalita para sa vice-presidente. 17 oras o hanggang alas 3 daw ng madaling araw kanina, naghintay ang mga mambabatas para humarap ang bise. Kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Sabi ng old-timer na si House Deputy Speaker David Suarez, that's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Pera ng taong bayan to, hindi to pera ng iisang tao, ng isang pribadong individual. These are funds, these are public funds that have to be properly explained, have to be properly determined how they were used and how they are planned to be utilized for the succeeding year. para sa mga kongresista, ang hindi nito pagsipot ay betrayal of public trust. Pero di raw ito sapat na batayan para sa impeachment. When an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. And you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. But just to be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Duterte at ang OVP. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso bukas. Kung di na talaga sila siputin, pag-uusapan ng mga miyembro ng Kamara ang kanilang susunod na hakbang. Kung meron pong mga ganito na ahensya ng gobyerno, well, definitely, hindi po kami papaapekto. Dahil it is our constitutional mandate to pass the budget on time. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nilinaw naman ng Office of the Vice President na hindi nila pinaghintay ang mga kongresista ng 17 oras. Tinawag pa nila itong fake news. Noong September 16 pa lang daw, alam na ni Leonardo Representative Zia Adjong na ipinauubayan na ng bise sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Nakasaad daw ito sa sulat ng OVP sa mambabatas. Sa pahayag ng OVP, wala namang naging tugon tungkol sa pagsabi ng ilang mambabatas na tila hindi na interesado sa trabaho ang vice-presidente at sa posible nilang paghiling ng kanyang pagbibitiw. Iniimbestigahan ang magkahiwalay pero magkasunod na pagdukot umano sa dalawang aktivista sa Albay nitong Agosto. Sa dami ng mga sangkot base sa CCTV, professional operation ang turing dyan ng isang human rights lawyer. Nakatutok si Dano Tingkungko. Naglalakad ang aktivistang si Felix Salaveria Jr. noong August 28 sa Barangay Cobo ng Tabaco, Albay nang ma-videohang puwersahang isinakay sa isang lumapit na van. May mga kuha rin sa ilang mga nakamotorsiklong nagmamasid sa paligid. Sa akin, mas yung nag-aalala ko sa kanya kung ano ba yung katayuan or ano yung pinalalagyan niya ngayon, kung nakakakain ba siya ng mabuti. Sa isang araw parang worried ka or parang nababaliw ka na. May mga araw na parang hindi, kailangan natin lumaban, kailangan natin gumawa ng aksyon. August 23 naman ang makuhanan ng CCTV ang isang van papasok sa Barangay San Lorenzo ng parehong lungsod. Paniwala ng grupong karapatan, yan ang dumukot sa aktivistang si James Hasmines, ang nakababatang kapatid ni dating National Democratic Front consultant Alan Hasmines. Galing umano noon si Hasmines sa birthday celebration ni Salaveria. From 10 p.m. onwards, hindi na niya makontak si James. So, he tried looking for James doon sa mga posibleng dinaanan ng bike ni James 2 days after saka inabduct si Felix. Sa dami ng mga sangkot na nakuhanan ng CCTV, professional operation ang turing dito ng human rights lawyer na si Attorney Tony Lavinia. Several vehicles involved, a van, motorcycles, at least for Las Minas, maybe 10 people,
For Salaveria, at least 5 people, 6 people, including a driver. That has to be a professional operation. And that's probably a state agency that we demand that the police in Tabaco also investigate this properly. Tila may pattern daw sa pagdukot ayon sa karapatan. Number 1, either red tag. Number 2, yung manner ng pagkuha sa kanila. Pangatlo, clearly may resources. All bear the signs of it being a state-perpetrated abduction, therefore unenforced disappearance. We do not know, except that we know, based on also on past experience, that this is a state sanction. This could be simply military units or police units acting on their own. Nakikipag-ugnayan na mga kaanak ni Jasmines at Salaveria sa Commission on Human Rights. Naghain na rin ng report at blotter sa barangay, pulisya at LGU ang pamilya ni Salaveria. Ang lakas ng impact sa akin would be yung kawalan ng sense of urgency. Planong maghain sa Korte Suprema ng mga kaanak ni Jasmines at Salaveria ng Petition for Amparo o Agarang Proteksyon at habeas data para pilitin maglabas ng impormasyon sa pagkakadukot sa kanila. Pinakauna na hindi gustong mangyari is makita namin yung tatay namin. Makita namin siya in front of us, alive and in an okay condition. Hinihingan namin ng pahayag ang AFP at PNP. Sagot naman ng PNP Albay, tututukan nila ang kaso. Ongoing po ang coordination natin with the human rights. Hindi natin lulubayan para nang sa gayon magkaroon din ng hustisya yung pagkakawala ng dalawang ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bukod sa pamilya Go, kumpirmado na rin nakakuha lang ng Philippine birth certificate si Tony Yang, kahit Chinese national talaga. Inusisa yan sa Senado, gayon din ang mga negosyong may kinalaman umano sa Pogo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Isa siyang Chinese national pero may Philippine birth certificate. Hindi na itinanggihan sa Senado ni Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na idinadawit ngayon sa Pogo. Kwento pa niya sa tulong ng translator, 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayatin ng lolong magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong magtagalog o Ingles. Saan kayo pinanganak? I was born in China in Futian. How do you spell that? Futian, and that means in Fukien province. Place of birth, Misamis Oriental. You just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fukien province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. My grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jianxin ang pangalan niya sa Alien Certificate of Registration, pero Antonio Maestrado Lim ang pangalan sa driver's license, tin at gun permit. Before, I had transaction with a Pogo company for renting out a condo unit for them. The name that I had a transaction with is Chiu Shui. Tinanong sa kanya ni Senadora Risa Ontiveros ang Pogo service provider na Oro One kung saan nakalistang presidente si Yang. The reason why my name was in Oro One is because during that time I rented out the place to them. Nausisa rin siya kaugnay ng Philippine Sanjian Steel. It's supposed to be a steel plant, pero mukhang may Pogo-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. Meron pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility nyong ito ng Sanja? During their heyday, we're looking at around 2,000 Pogo workers. But ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Intel report po na nakarating sa akin. And of course, yung mga documents na nakita namin, it all points to a Pogo operation. Tinanong din kung malapit siyang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't presidential advisor nito ang kapatid niya.
I am not very close with the former President Duterte and I don't have contact with him. Paano nyo nakilala si dating presidente? Former President Duterte, he went to Cagayan and we had a meeting with the Chinese business groups, and that's why we were able to meet him and we had a photo with him. Ipinakita rin ni Ontiveros ang larawan ni Yang kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda at iba pang police official. We get to meet these officials, especially when we need some help for the safety of our community. Matagal na po ba kayo magkakilala ng dating Chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture. Regional director pa siya. Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. Sa isa pang larawan, kasama ni Acorda si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay na umuni karelasyon at business partner ni Alice Go. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating chief of police po ng Sual. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley Go. Gusto rin po niyang makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor, sumama lang po. Wala po akong idea, ngayon ko lang po nakita yung picture. Hindi imbitado sa pagdinig si Acorda at hinihinga namin siya ng pahayag kaugnay nito. Binasa naman ni Senador Bato de la Rosa ang pahayag nilang mga dating chief ng Philippine National Police. Dapat daw pangalanan ni PAGCOR Senior Vice President Retired General Raul Villanueva ang binanggit niyang hepe ng PNP na tumulong umano sa pagtakas ni Go. It is incumbent upon himself to identify this rogue former PNP chief to clear the names of those not involved. Unconfirmed information is considered not an intelligence data, not actionable at all. Therefore, it is not yet valid. I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry. Dumalo rin sa pagdinig si Zhao Shouqi na sangkot umano sa pogo sa Lapu-Lapu, Cebu at nagtangkang manuhol ng 1 milyong piso sa mga taga-PAOK. Because my wife, her body is weak, I wanted to have a separate arrangement for my wife and my granddaughter. There is no other way to interpret that, ma'am, because they attempted 3 times. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ipinakita sa Senado ang larawan ni ex-PNP Chief Benjamin Acorda Jr. kasama sina Tony Yang at Wesley Go. Hindi direktang iniugnay dyan, pero tuloy pa rin ang pag-usisa ng CIDG sa impormasyong may dating hepe ang pulisya na posibleng tumulong kay Alice Go na mag-abroad. Nakatutok si June Veneracion. Nabanggit si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senado kanina. Ipinakita kasi ni Senadora Risa Ontiveros ang larawan niya kasama si Tony Yang at kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Nang kuhanan ng pahayag, ang sagot lang ni Acorda sa isang text message ay mahal niya ang bansa at ang PNP. Ang ginawa lang umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Wala namang direktang pag-uugnayan sa binanggit naman ng PAGCOR official na si Retired General Raul Villanueva noong September 17. May inter-report umano nagsasabing may dating hepe ng PNP na nabayaran para makatakas si Go at nasa payola nito. Nakausap na siya kahapon ng mga opisyal ng PNP CIDG na naatasang imbestigahan ang binanggit sa naunang Senate hearing. Tinanong ko sa kanya yung impormasyon na sinabi niya sa Senado at sinabi niya talaga sa akin paulit-ulit na ito ay isang hearsay lang, isang purely chismis. Yun ang exact na word niya. Sa kabila ng paglilinaw ni Villanueva hanggang sa pagdinig ng Senado kanina, tuloy pa rin daw ang PNP-CIDG sa paghahanap ng ebidensya para malaman kung meron ng tumulong kay Go at kung sino. So yun yung isang punto na dapat maliwanag na ito lang yung statement ng isang tao at hindi magiging batayan yon para tumigil ang aming investigasyon. Pero malaki raw ang naging epekto ng unang pahayag ni Villanueva sa imahe ng PNP. Kaya pinag-aaralan ngayon kung meron siyang legal na pananagutan. Kung may makita kaming paglabag sa ating batas, kaukulang kaso ang ating isasampa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Isang linggo na lang bago ang simula ng paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025.
Ininspeksyon na ang venue o pagdarausan para sa filing ng national candidates habang binubuo na ang makinang mag-iimprenta ng mga balota na halos wala umanong palya. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, kaugnay nga niyan. Kanina, prinisenta na sa mga miyembro ng media ang 2 printing machine na gagamitin sa pag-imprenta ng mga balota para sa darating na eleksyon. Inabutan naming ina-assemble na sa National Printing Office ang mga makinang gagamitin sa pag-imprenta ng mga balota para sa election 2025. Gawa pa sa Amerika ang mga makina na nasa 300 million pesos bawat isa. Yung makina na to is first in Asia. Ito yung first 2 units in Asia. Finished balot na siya. Walang hawak ng balot. So from roll to balot, yun na yung output niyan. Diretso na yan sa verification kagad. Kaya mag-imprenta ng kalahating milyong balota ng bawat makina kada 24 oras ng tuloy-tuloy. At dahil sa halos wala umano itong human intervention, halos fail-proof daw ito. Kung meron man defecto doon sa printing, tatanggalin mo lang to. At then papalitan mo ng bago. Parang desktop printer, tatakbo ka na ulit. Hindi mo kailangan ng engineer. Sa susunod na buwan, target gawin ang test printing. December to March naman ang actual printing ng 73 milyong balota. Pwede ring magamit ang makina sa pag-imprenta ng ibang material. Lalong-lalo na sa ating pong voters education. Baka pwede magamit tulad halimbawa yung pinamimigay natin ng mga pulyetos para sa ating mga kababayan. In-inspection din ng COMELEC ang espasyo sa Manila Hotel kung saan maghahain ang mga national candidates ng kandidatura simula October 1. Matapos itong manalo sa bidding na nilahukan ng 6 na hotel. Limitado lang sa 3 ang pwedeng isama ng senatorial aspirant habang 4 naman ang papayagan sa bawat party list. Hindi naman magiging strikto sa kasuotan at posibleng gimmick ng mga aspirant pero sana nila ay isaalang-alang pa rin ang paggalang sa electoral process. We have to respect na ito po ay isang pagkakataon na maipakilala natin ang ating ugali. Kahapon ay binisita na rin ng COMELEC ang 2 sa data centers na gagamitin sa eleksyon. Maigpit ang seguridad at nakadesenyo ito para hindi maapektuhan ng lindol, baha at bagyo. Kaya maiimbak at maiingatan ang mga datos. Check din daw ang cooling system at power supply para hindi mag-aberya ang COMELEC server. Samantala, Mel, muling pinaalalahanan ng COMELEC ang publiko na hanggang September 30 na lang ang voters registration at wala na raw extension nito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Umakyat na sa 251 ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang mag-monitor doon ng AFP. Nakatutok si Chino Gaston. Higit 1 linggo pagkatapos mapilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, halos 100 mga barko ng China ang nadagdag sa buong West Philippine Sea. Dahil dyan, umabot na raw sa 251 na barko ng China ang nasa WPS. Ang pinakamarami raw mula nang sinimulang i-monitor at bilangin ng mga ito ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Kapansin-pansin ang pagtaas ng mga Chinese Navy warships sa Escoda Shoal na mula 4 noong September 16, 11 na ngayon. Nadagdagan din ng 7 ang Chinese Coast Guard at 3 naman sa Chinese militia vessels. Maging sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, 62 na Chinese militia, 9 na Chinese Coast Guard at 1 research vessel ang nagbabantay. Pero hindi rin daw nangangahulugan na China na ang may kontrol ng Escoda Shoal. The ICAD activities in the West Philippine Sea is designed to curtail us from moving around. This has been debunked by the Arbitral Tribunal 2016 and we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate.
Bagamat hindi pa kaya ng Pilipinas na tapatan ang lakas ng China sa karagatan, unti-unti naman daw na dinaragdagan ang mga barkong pandigma. Kanina, dumating ang dalawang fast attack interdiction craft mula sa bansang Israel na may kakayahang magpakawala ng missiles at sumalubong sa mga manghihimasok sa karagatan ng bansa. 9 na attack craft ang binili ng Pilipinas sa halagang 10 billion pesos bilang bahagi ng AFP modernization at self-reliant defense posture ng bansa. Designed for high-speed operations, featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology, which enhances the Philippine Navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations. The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. At sa mga hindi na kinakaya ang presyo ng bigas, asahang magmumura daw yan sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture. Bago magpasko naman ay target makumpleto ang daang-daang dose ng bakuna kontra African Swine Fever. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Mas mababang presyo ng bigas ang buwan naman ng good news sa sasalubong sa susunod na taon ayon sa Agriculture Department. Dahil daw yan sa damang epekto ng Executive Order 62 na nagbababa ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa 35%. Si Pangulong Bongbong Marcos positibong bababa pa ang presyo ng bigas sa pinangunahang sectoral meeting kasamang DA at DOF. Sabay niya ng tinatayang pagbaba ng inflation rate sa 2.5% ngayong Setyembre. Bahagyamang tataas habang papalapit ang Pasko. Pasok pa rin daw ito sa 2 to 4% target ng gobyerno. For the full year, we're looking at the total inflation rate to be about 3.4%, more or less. No? And the beauty about reducing inflation is that your GDP growth goes up and more jobs can be created, your borrowing cost goes down. Possibly, we can reduce interest rates further. Mas maliit ngayon yung interest rate na babayaran ng gobyerno, pero higit sa lahat, pababa na rin yung interest rate, halimbawa sa credit card ni Juan de la Cruz. Kasabay ng karaniwang pagdoble ng demand sa karning baboy ngayong magpapasko. Ang paghahabol naman sa pagbabakuna para sa African Swine Fever ng Agriculture Department. 10,000 baboy na ang nababakunahan at inaasahang makukumpleto ang biniling 600,000 doses ng bakuna sa pagtatapos ng taon. Napaka-importante na ma-roll out talaga natin yung ASF vaccine, no, to lalo na sa mga backyard farmers, livestock growers natin, dahil this will pag may confidence na ang mga magbababoy sa vaccine na to, and then they will start investing again in farms, pati yung mga commercials natin, at magre-repopulate. Kaugnay pa rin sa nalalapit na Kapaskuhan, tiniyak ng Department of Finance na wala silang nakikitang dahilan para maantala ang pagdating ng mga balikbayan boxes sa padala ng mga OFW. Para naman sa mga remittances mula sa mga Pinoy abroad, inaasahang hindi nalalayo pa sa kasalukuyang 55-1 na palitan ng piso kontra dolyar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon bukas, pero gaya ng naranasan kanina, posible pa ring umulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga, maliban lang sa ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, unti-unti nang tataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Pangasinan, Palawan, Mindoro Provinces, Bicol Region, pati sa mas malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Malalakas ang ulan kapag may thunderstorms, kaya maging handa pa rin sakaling magtuloy-tuloy at magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya po kanina ay may tsansa pa rin ng ulan bandang tanghali o hapon, kaya magdala lagi ng payong. Easterlies pa rin ang pangunahing weather system na nakaka-apekto sa bansa. Update naman tayo sa La Nina, sabi ng Pag-asa, bahagyang tumaas at ngayon 71% na ang tsansang magsimula ito sa pagitan ng mga natitirang araw ng Setyembre hanggang Nobyembre ngayong taon. At posibleng magpatuloy hanggang sa first quarter ng 2025. Asahan na mas maraming ulan kapag nagsimula ng makaapekto sa bansa ang La Nina, kaya patuloy na tumutok sa updates. Humirit ng dagdag presyo sa sardinas at tinapay ang grupo ng mga manufacturer at mga panadero.
kung magkano at kung anong tugon ng DTI sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sardinas ang madalas pagsaluhan ng pamilya ni Antonieta. Suwak raw kasi ito sa budget lalo't 8 ang kanyang anak. Yung itlog, nahaluan ko kung minsan naman yung corned beef. Tapos yung miswa, yun, parang dumami siya. Pero humihirit ang Canned Sardines Association of the Philippines ng hanggang 3 pisong dagdag sa sardinas na ilang taon nang hindi na pagbibigyan. Nag-increase ng minimum wage, tapos ang gasolina up and down. Fish was only costing less than about 22 pesos. Ngayon, over 30, magpo-40 na yata. Yung aming hinihinging 3 piso nung araw, about 2 years ago, it was never granted, no adjustments. And that forced closure of some, suspension of operations of some plants. Bukod sa mga sardine manufacturers, humihirit rin ang taas presyo ang mga panadero. Ayon sa grupong Phil Baking, mahigit 1.5 taon nang hindi tumataas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal kahit na lumaki na ang kanilang gasto sa produksyon. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, 60 produkto ang may hirit na taas presyo. 5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty ang hiling ng Phil Baking. 5 pesos din sa kada pack ng Pinoy Pandesal. Nahihirapan na raw kasi ang mga panadero na i-subsidize ang abot kayang tinapay kaya naman nababawasan na rin ang supply sa mga pamilihan. Based on our volume, malaki po ang binaba. More than 50% po ang output ang nawala. Dahil we are subsidizing this product. Pinoy Tasty. Ang tumaas po, asukal, labor cost, may fuel, may time na mataas, hindi namin talaga kaya. Baka mas konti pa ang supply sa Pasko kasi mas malaking mawawala po sa mga bakeries. Kasi subsidized po siya eh. Maging mga community bakery, nabibigatan na rin sa tumataas na gasto sa produksyon. Yung gatas, tapos yung kokwa, yung niyog, asukal, yun ang tumaas. Ganon pa rin yun ang size, presyo lang ang tinaasan. Ayon naman sa DTI, pinag-aaralan na nila ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mula sa pagpapakilig, pagsusulong naman ng proteksyon ng mga bata ang bagong misyon ng Team Barda. Si David Licauco bisirin sa campus tour ng Pulang Araw. Makichika kay Nelson Canlas. You are so much more than that. Mula nang makilala ang tambalang Barda sa hit series na Maria Clara at Ibarra, na nasundan pa ng iba't ibang proyekto. Bakit hindi mo lang nilagay mo itong mga sugat mo rito? Gaya ng family drama na Pulang Araw. Maraming kabataan na ang sumubaybay kina Barbie Fortesa at David Licauco. Dahil dito, ipinakilala sila bilang pinakabagong ambassadors ng Save the Children Philippines. Layo ng organisasyon na bigyan ng malusog na simulain ang mga bata, oportunidad na matuto at bigyang proteksyon sa kapahamakan. For them to notice my work and para ma-realize nila na karapat dapat akong i-represent yung organization nila is such a big deal for me as an actress. Siyempre dati ang pangarap ko dati maging artista o maging basketball player. I think now na I'm in this, I have this platform. I think ang maganda na ngayon gawin is to inspire the future generation, for them to inspire. Dumalo rin sa signing si GMA Network Incorporated Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng GMA Network. Para naman sa Save the Children Philippines, dumating ang kanilang CEO na si Attorney Alberto T. Muyot, Chairperson Board of Trustees Alicia De La Rosa Bala at Director for Advocacy, Campaigns, Communication and Media George Oliver De La Rama. We are very honored that Save the Children chose GMA to be their partner. They're such an illustrious organization worldwide, and they really advocate the rights and welfare of children, which we also fully support in GMA. They really are very good role models for children and for young people. And makikita mo talaga yung commitment nila to promote yung rights and welfare of children. So we want to thank GMA and Sparkle for allowing us or giving us this opportunity to have them as our ambassadors. Samantala, nakasama naman ni David si Jay Ortega sa Miriam College kanina.
dinalaw ng magkababatang Hiroshi at Akio ang mga estudyante sa kauna-unahang stop ng Pulang Araw Campus Tour. Kasama rin ni David at Jay ang ilan sa main creatives and producers ng programa. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Pero tuloy-tuloy ang paghatid na Showbiz Happenings sa 24 oras ni Iya Villania Arellano. Extended ang chikahan dahil muli siyang pumirma ng exclusive contract sa GMA Network ngayong araw. May report si Aubrey Carampel. Ang ating kachika every night sa 24 oras na si Iya Arellano, certified kapuso pa rin at updated pa rin sa Showbiz Happenings since 2015. Muli kasing pumirma ng exclusive contract si Iya ngayong araw. Miss Iya Arellano extends for... Present dyan sina Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Vice President for Business Development Department 3, Gigi Santiago Lara. At ang manager ni Iya, ang King of Talk na si Boy Abunda. In attendance rin ang iba pang executive at manager ng GMA Integrated News at 24 oras. The honor really is mine because this is an opportunity that, not everyone gets. And especially at a time like this. So I really feel that, God really has just been working in my life in amazing ways. And so, when you're gifted opportunities like this, you really just want to make the most out of them. Congratulations on your contract renewal. Your role as our segment host in Chika Minute adds so much vibrancy to our flagship newscast, 24 Oras. Your GMA Integrated News family is proud of you. I'm just so happy and proud of how you've evolved from the actress and now the anchor that you are for this #1 news program in the country and, parang a most credible source of news. I mean, you're part of this family. You're getting better, not just as a newscaster, an entertainment newscaster, but as a woman, as a mother. You just make me proud. Ang Preggy Mama naging emotional naman sa mensahe ng kanyang mga anak and husband, Drew Arellano. Congratulations, Mama! Congratulations, Mama! I love you. You're gonna renew your contract. Yeah. Oh, wow. Congratulations, Mama. I love you, Mama. I love you, Mama. This only means that we're still going to be updated so much Showbiz Happenings. And but seriously speaking, just do what you do, because whatever you do it best. There's definitely an added drive because of them. And I hope that through the things that I do, through my work, I can also be an example and inspire them. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Wow! Congratulations, Iya! I'm still here! More blessings, more babies! More babies. Congratulations, Iya! At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 92 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.